pa namin ni Direk Albert Martinez noong time ng media conference ng Gabay Guro dahil bilang isa sa mga original volunteers ng Gabay Guro itong si Direk Albert. Tapos sabi ko nga kanina doon sa previous episode na tinusok-tokso siya ni Ma'am Shay dahil sabi niya, di ba Albert, you were the very first boyfriend of Sharon Cuneta. Katabi si Gabi at saka siya. Ang tawag ba ni Gabi kay Albert, Kuya? Sabi niya, Kuya, sagutin mo yan. Pero with all due respect and in all fairness, in all honesty, talagang hindi nagsalita si Albert. Tapos somebody or ilang mga kasama sa media, kagaya ni Tita Astor Amoyo, Gorgorula, si OG Diaz, ang ingay ni Dondon at iba pang mga kasama sa media, parang kinonfirm naman nila, yes, inamin naman daw ni Sharon at saka ni Albert in the past na it was a puppy love nung mga time nila. Pero nagkaroon lang naman ng revelation doon, tapos kasi pinapakonfirm kay si Gabi yata ang nagtanong kay Albert na parang bago daw niya kasi naging asawa si Sharon, parang naging boyfriend pa ni Sharon si Tonton Gutierrez. Sabi ko, iniisip namin yung timeline, sandali lang, parang naging unang artista naman. Hindi, hindi sila magkakasabay Parang late na dumating si Tonton, di ba? Galing siyang Amerika noon Kaya sabi ko, paano naging jowa ni Sharon naging jowa ni Sharon si Tonton bago maging asawa ni Gabi? Ang gulo. Wala. Pero katuwaan lang po yun. Kantsawan, chikahan, para lang mapasaya yung usapan siguro at lalo pang sumaya dahil nga si Papa OG Diaz yung host nung press ko na yun or ng media conference na yun na talaga namang may mga sidelight may mga segue siyang istorya kaugnay nito kina Gabi at Albert, pati na rin dun sa mga ibang members ng press na pinaglaruan talaga niya. But syempre everything was for the spirit of fun and laughter. Diba? Anyway, going to a serious note, nung makachikahan nga ng ilang press itong si Direk Albert, na ikwento niya na nagpasalamat muna siya dahil nagtapos nga nung October 13? Friday the 13th nung October 13, nagtapos na yung The Iron Heart nila na inabot ng ilang seasons. At sabi nga niya, ang dami niya magagandang experiences kasi mula sa mga magagandang locations dito sa Manila, Iloilo, nakarating sila ng Italy, tapos nag-shoot sila sa Japan, etc. Sabi niya, magagandang experience at puring-puri niya sina Richard Gutierrez, yung mga kasamaan nilang iba pa, lalong-lalo na si Jake Cuenca na sabi niya, feeling daw niya kasi si Jake hindi natatakot magtakal ng mga roles na alam mo yung bida kontra bida, mga eksenang gagawin niya na hindi na, alam mo yun, na hindi nangingimi. Kaya sabi niya, although syempre, dun kina Richard niya at mga iba pang nakasama, pinupuri niya. Pero sabi niya, si Jake daw kasi yung para sa kanya, na nakikita niya yung sarili niya kay Jake Cuenca na pwede sa mabait, pwede sa masama, pwedeng mabuti, pwedeng inaapi, may mga ganun-ganon. Pwedeng bading, pwede pumapatol sa bading. Charot! Tapos, sabay na siya segue si Direk Albert doon sa shooting nila kasama si Matteo Guidicelli para naman sa pang MMFF entry nila this 2023 na Pedro Penduko. Ang bagong Pedro Penduko nga ngayon ay si Matteo Guidicelli, tapos para may special role na ginagampan nitong si Albert. Pero nakakatawa dun sa chika niya ay kung paano niya daw na-witness ang pagiging mabuting asawa nito ni Matteo kay Sarah Geronimo, na to the point na matatawag mong under desire itong si Matteo. Kasi nga, ito palang si Sarah, habang every time palang lumalabas itong asawa niya at may mga shooting na tumatagal ng lalampas ng mga 5 oras and more, laging nagpapabaon. Alam mo yun, nagpapadala ng mga sandwiches, mga pasta, pagkain na hindi lang para kay Matteo, kundi para na rin sa mga ibang kasamahan ni Matteo na pinaaabutan ni Sarah. Kaya sabi niya, nakakatuwa naman yung asawa mo. And nakakatuwa din naman itong si Matteo kasi parang sabi din ni Albert, nakikita din niya nung araw, nung panahon na ang kanyang mabutihing asawa na si Lizelle na yun na nga, yumao na. Kaya hindi na talaga siya nag-aasawa hanggang sa mga ngayon. Kasi nga daw, parang naaalala niya yung mga moment na maaga silang nag-asawa, nagkaroon ng pamilya, nag-raise ng mga anak.
ganun din ang pag-aasikasong ginagawa sa kanya ni Lizelle nung mga panahon. At nakikita niya ito kay Sarah and kay Mateo, na si Mateo naman, alam mo yon na talagang pag sinabi, bigyan mo si Direk ng, bigyan mo ng ganyan si Direk, bigyan mo ng ganyan yung writer, bigyan mo ganyan yung mga utility, yung cameraman ninyo, yung mga co-stars mo, na sinusunod naman. Talagang parang may listahan pa daw itong si Mateo na talagang iniisa-isa kung sino yung pinaabutan ng asawa niya ni Sarah. Di ba nakakatuwa? Kaya sabi ni Direk Albert, alam ko ang mga ganitong klaseng samahan magtatagal, magtatagumpay, and pagpapalain. Kaya sabi niya, sana nga raw, it's about time na alam mo yon, mag-raise na ng kanilang sariling family. Sana nga daw magkaroon na wish niya magkaroon ng maraming anak si Mateo at saka si Sarah. And yun na, syempre, in the end, sinabi ni Albert na suportahan natin yung Pedro Pinduco movie nila ngayong December Film Festival, dahil sabi niya exciting project ito for him, for them, and ibang Mateo Gudicelli ang mapapanood ninyo. Iba doon sa harap ng camera, iba doon sa likod ng camera bilang masunuring asawa ni Sarah Geronimo. Nakakatawa lang yung item, kaya po namin pinopodcast ito at may episode tayo on this. Kasi nga, ganitong mga kwento nakakataba ng puso, at ito yung mga ilan sa mga behind the scenes, kumbaga, ng mga kwento na binabahagi din namin sa inyo for you to know, for you to appreciate, not necessarily admire, pero alam nyo yon, papalakpakan natin kasi napaka-positive ng binibigay sa atin na vibes, di ba? And on that note, magbibigay kami at magpapabaon po kami ng isang positive vibe po sa inyo, kasi kami po may mga lakad pa, may mga dapat pang ayusin. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus, dito lamang sa Unbearable Channel!